Dati ay halos suyuri ng batang si Charis at ng kanyang ina ang buong Pilipinas makasali lang sa mga pakonte sa kantahan. Ngayon, siya na ang hinahabol ng mga kumpanya para magtanghal at kilalanin. Pero hindi lamang basta pagkilala at pagsikat ang tinatamo ngayon ni Charis. Nagliliwanag din ngayon ang buhay nilang mag-ina at unti-unti nang nakakalayo sa malupit na nakaraan. Good news nga daw talaga dahil big hit si Bulilit. Para po sa akin, madami pa po akong lalakbayin. We had to bring her here all the way from the Philippines. Please welcome 15-year-old Charis Pimpinko. And I am telling you, I'm not going. Isinilang na ang pinakabatang diva. Congratulations sa'yo, Charis. Congratulations. Alam mo, marami talaga sa amin ang nagulat. Ikaw ay naging Little Big Star runner-up. Naging third placer po ako sa Little Big Star. Then after po nun, medyo hindi po ako napakita sa TV na mga ilang months. 6 na taong gulang pa lang si Charmaine Clarice Pempenco o Charis ay kinakitaan na ito ng galing sa pagkanta. Like you did before. 9 na taong gulang kampiyon na ito sa Bulilit Star Quest sa MTV. At nanalo rin sa Birit Bulilit ng ABS-CBN. as Whitney Houston. Pero matapos ang pinakahuling contest na sinalihan ni Charis taong 2006, nais na sana niyang huminto sa pagkanta. Honor, I see. Charis! Sabi nga ng awitin na paboritong kantahin ng kanyang ina, Basta't maghintay ka lang, kung hindi ngayon ang panahon na para sa'yo. Huwag mainip dahil ganyan ang buhay sa mundo. at ang kasagutan sa mga linya ng awiting iyon ay tinuguna ng video na ito sa YouTube. Isang estudyante ng nursing ang nag-post ng video ni Charis. Siya si False Voice. Nais lang niyang mapansin ang kanyang mga video entry sa YouTube at kampante siyang mangyayari ito sa pamamagitan ng batang-batang si Charis na nasubaybayan niya sa mga contest nito sa telebisyon. Actually, hindi ko po kilala si False Voice eh. Nakilala ko po siya sa internet din po. Ang face-off entry niyang Bianca versus Charis ay umabot na sa higit sa 1 milyong beses na na-view o binisita ng mga nag-i-internet. Akala nila nakita na nila yung best kay Bianca. Mayroon pa palang mas best kay Bianca. Naging daan ang video na ito sa kauna-unahang international album ni Charis sa bansang Sweden. Nakarating ka rin ng Sweden? Apo. Hindi pa nga ako nakakarating ng Sweden. Dahil din po kay False Voice. Sample nga, ano yung kasama sa recording? You're so amazing when things are crazy, baby. Hanggang sa maimbita si Charis sa isang talent show sa bansang Korea, ang Star King. May tumawag po after 20 minutes. Nung pagkasagot ko po, sabi ko po, who's this? Siya daw po si Ellen DeGeneres. Gusto niya po akong papuntahin agad. Talaga? ASAP. You're gonna love me. You're gonna love me. Nung pong rehearsal na po, akala ko po hindi siya lalabas kasi madami po nagsasabing hindi daw po siya lumalabas pag rehearsals. Nagulat na lang po ako, nandun siya. Tapos po, parang na-shock po siya nung nakita niya ako. Imbis na ako yung ma-shock. Kasi talagang natulala po siyang gano'n. Niyakap niya po ako. Tapos sabi niya, tapos nagtitear-eye po siya. Nagtuwang-tuwa daw po siya na nakarating na daw po ako doon. Naiyak po ako after ko po kumanta. Kasi po, Bakit? binigyan po nila ako ng standing ovation. Oo nga. Napaiyak po ako, tapos niyakap po ako ni Miss Ellie. Tapos binulong po niya sa akin na ito na daw po yung start. Pinag-aralan mo ba yung boses mong yan? Sabi po kasi ng mom ko, inborn daw po. Talaga? Hindi ka nag-formal lessons? Hindi po. Mami ko lang po kasi nagtuturo sa akin.
Nang makabalik si Charis sa Pilipinas, ay pinag-uusapan na ang mga alok na kontrata sa kanyang mga album na gagawin. Pero sa kabila ng unti-unting pag-abot sa pangarap, ay nagkukubli ang kalungkutan. Pinagdaanan kasi ni Charis ang 12 taon na walang kinikilalang ama. Kilala ko po, pero hindi ko po alam yung tsura niya ngayon. Naghiwalay po sila, tapos po, yun po, hanggang sa nakasanayan na po na kami lang po 3 sa bahay. Paano yan? Baka biglang appear si Daddy. Dahil sikat ka na ngayon. Handa ka bang harapin siya? Sa ngayon po, kasi hindi ko po masasabi kung gusto ko pa siyang makita. So, hindi naman po ako sa galit. Siguro, nalulungkot lang po ako kasi nagtatanong lang po ako bakit gano'n yung ginawa niya. Siyempre, sabi ko, huwag kayong magtatanim ng galit dahil kung wala ang daddy nyo, wala din kayo. Ngayon ay nasa 3rd year high school na si Charis. Kasabay nito ay ang puspusan niyang paghahanda sa mga good news na sabi nga ay hawak-hawak na nila. Kailangan lang iingatan. Maraming Pilipinong bata ang pangarap lang ang pinanghahawakan. Anong masasabi mo sa kanila tungkol sa iyong mga pangarap na ngayon ay naabot mo? Hindi naman po ako nalalayo sa kanila. Ganyan din po yung experience na nadaanan ko po. May time na may isip nyo na susuko na kasi parang napapagod, gano'n. Pero syempre, hanggat maaari, wag susuko kung talaga yung pangarap yung pinangahawakan nila. Kasi kung yan talaga yung dream mo at nagtiyaga ka, mararating mo.